game. Sige. Oo. Ito muna pag-usapan na natin bago tayo pumunta ho sa pagpapalito ng label ng mga bigas. Ito muna. Kasi magpapalito ang taon, Oo. meron ng deadline na binigay ang gobyerno sa lahat ng mga Ito pogo. na yun eh. Ito na yung deadline, di ba? Yan, hanggang ka-31 na lamang ho. Dapat wala na ho nag-ooperate. Yes. Binigyan na ho. October pa to, yung utos eh. At Game. nasa linya ho natin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director si Yusek Gilbert Cruz sa oras na ito. Yusek Cruz, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Dr. Weng. Good morning. Good morning, sir. Weng and Ma'am Weng, good morning po sa inyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng programa natin. Magandang umaga po. Ayan. Salamat Bali, sa oras. ano na kayo, 28, di ba? 4 days bago po ang mag-end ng December at yung deadline. Kaya natin si Yusek Gilbert Cruz. Yusek, good morning. Yes, good morning Ma'am Weng and Sir Weng. Good morning po sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood po ng programa natin. Good Salamat. morning and Happy New Year pala. Yes, sir. Lapit na. 4 days to go. Masasabi niyo na bang tagumpay ang kampanya ng gobyerno laban sa Pogo at yung implementasyon ng total ban ni Presidente sa Pogo? Opo, napakalaking accomplishment po para sa administration na ito. Yung pagsasara po ng karamihan po ng mga Pogo operations dito sa Pilipinas. Yun nga ho, talagang nakamonitor po kami. From time to time ho, talagang pinapasilip po natin kasi ayaw naman ho nating mangyari na sa kwento lang nagsara itong mga to. Kailangan ho talaga check natin mabuti, tingnan natin kung talagang nag-ooperate pa rin sila despite na sinabi nilang close sila. So double checking ho yung ginagawa namin. Okay, sabi niyo po kanina karamihan, hindi pa ba totally na papatupad ng fully yung total ban ng Presidente? Ibig sabihin may natitira pa? Meron pa po kaming tinitingnan na may mga listahan po kasi tayo Opo. Yung iba kasi talagang nagtitigas-tigasan ng ulo, nagbabaka sakali pa rin. Parang kunyari wala ho silang alam na nangyayaring pagsasara at pag-iigpit. So talagang pinapupuntahan po namin kasama natin yung Interagency Task Force, kagaya po nung ginagawa natin yung mga nakakaraan po, yung napapanood po natin sa television, sa social media. Talagang pinupuntahan po namin at bukod doon yung mga mag-ooperate po. Kasi marami kaming natatanggap na itong mga dating malaking Pogo talagang naghahanap sila ng mga lugar ngayon. At gagawa sila ng smaller scale na Pogo operation. So, talagang next year talagang kukunin na namin yan itong mga ganong klase ng operation. Ilan pa po yung natitira, Yusek? At ngayon ho, ang tinitignan namin, mga wala na hong 20 but yung mga maliliit na sinabi namin na gagawa po at nag-organize po into a smaller scale Pogo operation. Marami na po kaming nakukuhang mga impormasyon at yun ho yung naka-line up na huhulihin po natin sa next year. Siguro early next year ho, marami ho tayong naka-line up na kukunin. Meron lang akong bago ko ipasa sa partner ko, nakailan tayong Pogo na naipasara since ipag-utos po ng gobyerno ang total ban sa Pogo? Alam mo po yung pinag-uusapan natin na 300 na mga Pogo, karamihan po doon yung iba po kusa ho nagsara, yung iba talagang sila na ho talaga yung nagpauwi doon sa mga nagtatrabaho sa kanila. Kaya nga ho yung ginawa po ng Bureau of Migration na pagbababa po nung kanilang pag-downgrade ng visa nila no October 15 from working visa to tourist visa is malaking bagay po yun. Pero mapunta ako doon yung bilang ng mga foreign Pogo workers kasi hindi lang to limitado doon sa mga Chinese. May mga ibang nationalities, Asian, may mga African pa nga na mga Pogo workers. Ilan na ho ang mga natitira pa ho dito ng mga Pogo workers? Ito yung mga nabanggit nyo nga kanina na
may tourist visa na. Pero nakaschedule na dapat umalis na sila by December 31. Marami pa rin po yung report po kasi na binigay po sa amin ang pagkaka-recall ko siguro kung nasa 20,000 plus yung mga pusang umalis na mga foreign nationals. Ganun ho yung dami And marami pa po. Yung sa listahan ho kasi nila talagang binabangga po natin yung mga pusang umalis tsaka yung mga na-downgrade po na dating working visa at naging tourist visa na lang po. Yung po yung tinitignan natin kung talagang umalis. Kasi mamaya ho, nagkalat lang dito sa atin yan. At yun nga yung tinitignan natin. Baka yun yung mga magagawa po ng mga smaller scale na POGO operation. Yan dapat tutukan natin kasi kung wala sila, edi hindi makapag-operate ang mga yan. Diba? So ilan ho ang mga estimate nyo? Aabot ba daw ng estimate ata mga 8,000 pa ang maaaring naiwan po dito? Sa bansa mga meron po. Baka mahigit pa po. Meron na ba tayo ng tinatawag na technology and knowledge transfer ng mga lokong Chinese na nag-ooperate ng POGO sa mga Filipino? Natanong ko po yun, Yusek, kasi baka kahit mapalayas natin na lahat ng POGO workers na Chinese, kung nailipat na yung know-how sa mga kapuso natin na gusto rin mga scam ng mga kapwa Pilipino, ay di nandun din ang problema natin. Yun ho yung isang tinitingnan natin kasi may report po kaming natanggap na ang ginagawa po nila since alam na nga ho ng mga Pilipino kung talagang at may mga Pilipino po tayo na naging POGO workers na po talagang nasa keyboard na po sila. So ang ginagawa po nila parang naka-separate po yung mga bosses kasi kailangan pa rin po nila yung mga foreign nationals. Kasi like ang bibiktimahin po nila mga Vietnamese. So kailangan po nila yung mga Vietnamese para mag-profile. Kasi pinoprofile muna po nila yung kanilang mga binibiktima bago po nila pinapasa sa mga keyboard workers nila. Pag may biktima na sila. At kailangan po doon yung talaga marunong kang magsalita at umintindi ng salita ng nung lolokohin mo. So hiwalay po ang operation na ginagawa nila, hindi po sila magkasama sa isang lugar. So yun ang nangyayari ngayon, nakamonitor na lang po itong mga foreign national doon sa kanilang mga Filipino workers na nagsisilbing mga keyboard workers nila. At pero yung collaboration po talagang kailangan para magpatakbo ng isang POGO hub. Nakakalungkot yun na yung kapwa natin Filipino ang namamamayagpag doon sa pagpapatuloy ng malapogo operation sa bansa natin para manloko ng kapwa o ng mga dayuhan. Accounted ba yan? Gusto natin malaman, yung mga Filipino workers, accounted ba natin lahat? Kung sino yung mga POGO workers talaga? Nang sa ganon, papasok na ho dyan ng DOLE para mabigyan ho sila ng disenteng trabaho. At ayaw nila di ba, Yusek, walang taker masyado yung mga job fair para sa POGO workers kasi daw maliit ang sweldo. Ayun lang, So accounted ba ho yung mga POGO workers na Pinoy? Yung iba po may listahan naman po tayo, especially yung mga na-rate na po natin, may listahan po tayo niyan. But marami pong marami po yung tinatawag natin na talagang na-recruit sa online. Yan, hindi ho na nakasama sa listahan natin yan. So, yun, marami-rami rin po yun, Sir Wing. So, yung isang tinitignan ng DOLE kung paano po natin mamamonitor yun at matutulungan yung mga nawalan ng trabaho na yun. 30,000 ata ang bilang nito. Yes, oo. Opo, marami po yun, marami po. Okay. Nabanggit niyo po kanina yung malalaking POGO workers na nabuwag ninyo. Parang nag-splinter sila, di ba? Gumawa ng mga splintered group. Tapos ngayon, naghahanap ng mga lugar ng kanilang operations. Pero hindi yan magbe-base sa Metro Manila siguro, Yusek, no? Baka ang concentration ng kanilang magiging target operation sa mga lalawigan po. Ako naniniwala po ako na magtatago po yan yung in plain sight na tinatawag natin. Kasi gusto po nila yung talagang may mga foreigners sa lugar that is to justify yung stay nila. Diba? Mas mabubuko po sila kung pupunta sila ron sa mga remote areas na madali wala silang namang mga foreigners. So ang pinupuntahan po nila, like may mga beach resort in makakakita ka ng mga foreigners doon o kaya yung mga
ano, yung mga condominiums na normally nakakita ka naman ng mga foreigners. Mas tingin ko doon sila nagtatago. Yung sa mga remote areas kasi na sasabihin natin sa probinsya, parang meron din po, pero talagang wala na hong labasan. Pag pumasok sila doon, talagang susunduin po sila ng isang van, tapos lalabas sila. So, yun yung sa mga remote areas o sa mga probinsya na sinasabi Or mga natin. urban areas outside Metro Manila. Mga Lapu-Lapu City, di ba? May nakuha kayo. Yan, Yan, tama. mga ganon. Yan, ganyan po yung mga pupuntahan nila. Like sa Lapu-Lapu, isang resort po yung pinuntahan nila dyan. At may mga report po kami na doon sa mga condominiums, marami na pong pumoporma doon. Doon po sa mga hotel na, yung isang maliliit na hotel minsan naupahan nila yung isang floors po, 2 floors. Tapos yung mga gated subdivisions, alam naman po natin na talagang doon din po sila nagpupunta. Oo. Ngayon, paano ho natin makuha ang suporta ng taong bayan? Ano pa ho ba yung posibleng klase, ano may mga scam na gagawin ng mga ito? Ano ba yung mga panloloko? May listahan ba tayo dyan? O ito, sabihin nyo, pag may nagpadala sa inyo, ito po'y gawa ng mga dating POGO worker. Ito ano ba yung mga, may gabay ho ba kayo para malaman natin na scam itong gawain ng mga dating POGO workers? Naglabas na po kami, Sir Weng, nung parang advisory natin. At pinasa po isang audiovisual presentation po ito na binigay po namin sa DILG para po i-play ito sa mga at ipakita at ituro sa mga local government executives natin o local government units kung paano nila malalaman na may POGO operation sa isang lugar. Kasi very simple naman po 'yun yung pag-identify nung may mga indicators po yan. Kaya sinabi po siguro ni Presidente nung nagsalita po siya sa meeting po namin na it's very impossible po na hindi po malaman ng mga local government units yan. Tatayo na lang bigla yung isang POGO na hindi niya malalaman. So gumawa po kami ng audiovisual presentation. Napakasimple po ito. Para po paano malaman ng isang lugar ay meron pong POGO operation. Baka kailangan ng tulong ng taong bayan. Anong pwede niyong ibigay na konting laman nung audio-video information na naipamahagi nyo sa mga LGU? Yeah, halimbawa po, sa isang lugar po, yung dumami po yung numero o yung presence po ng mga foreign nationals. Tapos, madalas po nakakakita na sila ng mga food deliveries. Yung sa isang halimbawa, sa isang apartment, ang dami po food deliveries, good for 50 persons. Tapos nagpadagdag po sila ng halimbawa po internet connection. Tapos marami sila nakikitang naghahatid sundo ng mga sasakyan doon po sa isang lugar. Tapos yung sinasabi natin kasi hindi naman kagaya ng wedding ito na naitatago sa bulsa yung lastillas sa pantaya. Ito, kailangan ng mga computers. So makikita nila na dumadagsa yung dami ng computers, mga dinadala po sa loob. Pati pala yung mga tindahan ng mga computer, silipin din natin. Totoo, hindi. Tsaka yung dumadami sale yung ba? order dyan, di ba? Pero totoo yun, Yusek, na yung bawat pagtatayo ng ganitong klase ng illegal operation, hindi dapat nakakalusot sa mga barangay officials lalo na. Barangay pa. Pero kahit si Mayor, dapat hindi natin nariringgan ng alibay na hindi ko alam. 'Di ba? Lookout po nila ito eh. Tama po. Especially kung 'di ba Ma'am Weng, yung nakikita po natin ng mga nakakarana, hindi ho kwarto yung tinayo o hindi ho yung yung mga buildings tapos sasabihin po natin na di natin alam. Totoo yan. Naglolokohan tayo pag ganun, Yusek, ng mga ganong alibay. Kaya nga ho. Kaya nga po. Dapat nga may one strike policy sa POGO operation sa local eh. Pag may natuklasan at ang alibay mo, hindi ko alam, dapat may kaso ka eh. Di ba? Dahil magpapabaya yun eh. Tama po. Yung interagency task force po natin, especially yung DOJ po natin, talagang pinademanda po yung mga local government executives. Marami pong naidemanda yung mga
mga nakakarang investigasyon po na ginawa natin, talaga marami pong naidemanda ng mga local government executives na involved po sa pagkakatayo. Kasi sabi nga ho talaga na imposible talaga na tapos nabigyan pa ho ng mga permit. Yes. Opo, yun. So yun yung nakakapagtaka. Okay. Opo. Pero all the more na magiging mahirap ang operasyon ninyo the coming days, Yusek. Kasi nga, splintered group na itong, you're dealing with splintered group. Hindi na yung malalaki talaga na may mga building, talagang malaki ang operasyon. Opo. Yun po yung magagawa talaga nung collaboration o yung cooperation po ng mga local government executives. Kasi splinter group, mga smaller scale ng POG operation ang huhulihin po natin. So dapat marami ho talaga tayo. So localized na ho ang pwede natin gawin panghuhuli rito. Kaya nga ho, talaga tinap na po natin yung mga local government officials. Ano? Ang gagawin na lang po namin talaga dito for every operation, talagang kasama na lang po, may representative po kami. And yung strict monitoring ho, importante kasi mamaya sasabihin nila, ni-raid po nila o in-inspection nila. Pero actually, parang dinaanan lang ho. Ano? So, yun ang kailangan tingnan natin kung talaga susunod po talaga yung mga local government executives. Okay. So, Panghuli sa akin, ang December 31 deadline, ano mangyayari ho doon sa mga maiwan pa ho rito? At saka kung meron pa ho kayong madiscover dyan na nag-ooperate pa rin by December 31, ano mangyayari ho sa kanila? Very clear naman po yan, na wala na ho dapat talagang POGO operation sa atin. At hindi rin ho pwede na magtatayo po sila ng mga bagong negosyo tapos nakaipit po dito o nakatago po dito yung POGO operation. Kasi hindi nitingnan natin na magtatayo sila naman ng mga call center na maliliit, tapos kaya yung mga business processing o outsourcing, magtatayo po silang ganon, tapos nakapaipit po dyan yung POGO operation. Hindi ho pwede yun. Titignan ho talaga natin yan, i-inspectionin po natin yan. Okay, last point ko naman, Yusek, ano na po ang balak doon sa mga gusaling pagkalalaking iniwan ng mga POGO? May Banban, meron tayong Porac, at yung Island Cove na napakalaki po pala ng lugar na yon, Yusek. So, marami po na balak, marami pong nagre-request na sa Presidential Anti-Organized Crime Commission na halimbawa po yung Banban kung talagang mapunta po sa atin ang dami pong buildings noon. Pwede pong gawing isang state university yan. Yes. Yung Porac, ganun din po pwedeng gawing parang TESDA training o kaya factory o kaya pwede pong gawing school o kaya rehabilitation center. Kasi ang gaganda nitong mga lugar na to Yes. Ito kung nasa Metro Manila, yung isang nahuli po natin dyan, sa Pasay. Ginawa na po itong yung walang gutom kitchen, kung saan yung mga nahuhuli po na yung mga nire-rescue po ng mga bata, yung mga natutulog po dyan sa karsada, pinapakain po ng DSWD. Yes po. So, napakaganda po ng kitchen na ginawa nila dyan. At Pero, doon subject po ito na forfeiture case muna. Opo, kailangan po talaga i-subject muna natin kasuhan muna natin, tapos isa-subject po natin sa it's either criminal forfeiture or civil forfeiture. Yung pong kaso ng Porac at Banban, may forfeiture case kasi may mga kaso ito. Paano po yung sa Island Cove? Yung sa Island Cove, alam ko po meron na pong pag-uusap na ginawa dyan. Sa ngayon po, may ongoing na pag-uusap. Kasi po kagaya ito nung nangyari dito sa Sun Valley. Ang alam ko po sa Sun Valley gagawin pong parang events place po yan o hotel kung saan po yung mga local government unit na nagkaroon po ng seminar dito sa Metro Manila. Doon na lang tuloy dahil pwede yun na yung pinaka-hotel, gagawing hotel at magiging events para makapag-seminar po sila. Okay. Ganda po yun. Po. Okay. So, January 1, POGO free na ang bansa. Hopefully. Yes, opo. Sana ho, yun nga ho, papatulong na rin po ako sa inyo kasi talagang kayo na naman po talaga yung naging katulong namin dito, yung media, para tingin po sa
taong bayan kung ano po yung talagang mukha ng POGO operation na sa atin dito. No? So, siguro patulong na uli po ako na para tuloy-tuloy na mawala na po ito. Ito kasi talagang whole of government approach. Kasama po natin yung law enforcement dito, yung NBI, yung Philippine National Police, yung Bureau of Immigration, yung DOJ. Ang media, napakalaki po ng naitulong sa amin. Okay. So, itong January 1 po, pagpasok ng mga darating na araw na itong 2025, tulong-tulong din po tayo. Talagang Yes, sir. ganyan po kami ng magandang impormasyon. Actually, marami na po kami, Ma'am Weng, na impormasyon na natatanggap. Naka-line up na po yung mga huhuligin talaga namin. Ayun. Itong darating na mga araw. Good luck, Alright. sir. Good luck on that, ha? Executive. 2025 must be good for PAOK. So, Yes. good luck po. Yes. Thank ma'am. you. Thank you rin Thank po. you. Thank you Yusek, rin po. morning. salamat. Happy New Year po sa inyo. Salamat Happy po. New Year. Thank Happy New Year, po. sir. Thank you po. Si Yusek Gilbert Cruz, Yan. ang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Ayan. mga kapuso. Nakita natin ang evil Hilingan, walang Pinoy.